hindi mo na kailangang humanap ng karinderya para makakain nito. At hindi mo na rin kailangan ng maraming ingredients para makagawa nito. Sa bahay lang is pwede ka lang magluto. At ang bida rito is itong ating carrot and kalabasa. O, diba? Bali, ang una kong inilagay is 1 cup ng harina and 1/2 cup ng cornstarch. Yan. Then, isunod natin ng kalahating kutsaritang paminta. Bali, dinagdagan ko lang siya ng kaunti kasi parang medyo nakulangan ako ng kaunti. Then, nilagyan ko rin siya ng chili powder. Gusto ko kasi medyo maanghang para naman pampagana namin kumain. And kalahating kutsara ng turmeric powder para may kulay yung ating gagawin ngayong luto. Then, nilagyan ko rin siya ng asin, 1 kutsaritang asin. And ang ating garlic powder is 1/2 teaspoon. And nilagyan ko siya ng 1 kalahating tubig. Hindi ko na na-videohan. Hindi pala naka-on yung aking camera. Kaya naman, ayan, pinakita ko na lang. 1 kalahating tubig ang aking inilagay. Kasyang-kasya na dyan. Then yung ating namang nilagay na kulay yellow is yung chicken cube. Nilagyan ko lang siya ng 2 kutsarang tubig and nilagay ko sa microwave oven and hanggang sa matunaw siya, uminit, hinalo ko, then nilagay ko dyan. O, diba, ang daming paliwanag ng lola nyo, intindihin nyo na lang. Then nilagyan ko rin siya ng 2 itlog. Bawat itlog, inilalagay ko muna sa 1 tasa para naman makita ko kung may bulok. Nadala kasi ako nung isang araw, nagluto ako ng scrambled egg. Yung 3 itlog is okay. Pagdating dun sa isa na last na ginawa ko, na nilagay ko is hindi na pala siya maganda. So, tinapon ko lahat ng itlog. Then, sinet aside muna natin yung ating butter and babalatan na natin itong ating ano ba tawag dito? Tumatanda na ang lola nyo. Itong ating kalabasa at itong ating carrot, hihiwain lang natin yan ng maninipis na maliliit. Medyo matigas tong kalabasa, kaya ang hiwa ko sa kanya is malapad na maninipis lang kasi ang purol pa ng kutsilyo ko, kaya hindi medyo maliliit yung pagkakahiwa ko dito sa aking kalabasa. Pero okay lang kasi madali namang lumambot yung kalabasa. Lunok muna ang lola nyo mga kaimbento, walang cut-cut to. Then ito namang carrot is nahiwa ko siya ng maayos, yung parang strips na maninipis lang ganun para maging malutong talaga siya. Talagang pagtsatsagaan mo siyang ano ba tawag ito, hiwain ng ganyan kaliliit. And sinama ko na rin itong ating repolyo, kangkong tuloy masasabi ko, di ba? Ihirap pag nagkakaedad na. Sinama ko na rin itong kumakaway sa ref na repolyo kasi naman sayang, di ba, pag itatapon lang. So yan, sinama ko na rin siya, masarap din naman may kangkong sa okoy. Kaya lang pag yung may kangkong may repolyo sa okoy. Kaya lang napapansin ko lang pag may repolyo, hindi siya masyadong nagiging crunchy, mabilis siyang lumambot. Then yan, nilagyan ko rin siya ng 2 medium size na sibuyas. Masarap din kasi maraming sibuyas. Pero tama na yung 2 piraso. Then nilagyan ko rin siya nitong ating hipon. Hindi ko ipinapatong lang yung hipon dun sa ginagawa kong okoy. Pag gagawa ko ng okoy, bali hinihiwa ko siya ng ganyan kaliliit. Pinipino ko siya tapos saka ko siya ihahalo dun sa okoy para naman spread yung hipon. Hindi lang yung nakapatong siya dun sa ibabaw na parang display lang. Iyan is kumakalat yung lasa ng hipon dun sa ating gagawing okoy. And talaga namang sa bawat kagat, talaga namang mananam mo yung lasa ng hipon. Magiging malasa talaga siya. Kaya ganyan yung ginagawa ko. Para bawat kagat mo is may lasa ng hipon. O, diba? And hindi yung pagkakuha ng hipon, matitira na yung gulay. Kaya naman, ganyan ang gawin yung mga kaimbento. Then yung butter na ginawa natin kanina is i-mix uli natin kasi tumining sa ilalim yung mga harina at saka yung cornstarch. Kaya kailangan nating haluin na mabuti bago natin isalin dito sa ating mga gulay at sa ating hipon, o diba? Then i-mix natin yan ng ayos para naman may spread lahat ng ating ginawang butter dun sa ating gulay at saka para yung mga gulay is maghalo-halo rin talaga siya. And yung ating hipon, kailangan lahat malagyan para lahat may lasang hipon. Hindi yung may makakagat kang walang hipon. Then yan, naglagay na ako ng mantika sa pan. Mas maganda yung maraming mantika. Yung lubog siya sa mantika talaga. Parang crunchy ang ating okoy. Nagtitipid ako sa mantika ngayon kasi olive oil yung ginagamit ko. O, diba? Olive oil pa. Then maliliit lang yung inilagay kong parte. Ano ba yung parte ba? Maliliit lang yung inilagay kong mga 1 kutsara lang na mga gulay na gagawing okoy. Ano ba? Ano ba ito sinasabi ko? Maliliit lang na parte-parte para naman talagang malutong ang kalabasan ng ating okoy, o diba? Akala nyo ba madaling mag-voice over? Kaya hanga ako dun sa araw-araw nag-upload ng mga video. Nagvo-voice over talaga sila. Ang galing nilang mag-voice over. Kaya hangang-hanga ako sa kanila ngayon. Talagang nararamdaman ko na mahirap talaga pag araw-araw tayong mag-upload. Pero kailangan consistent talaga tayo para may kita. Alam niyo naman dito sa Facebook, konti lang ang kita ng bawat upload natin. Kahit nga yung mga malalaking content creator na, 'di ba? Parang nahihirapan silang
kumita dito sa Facebook ngayon, hindi raw kagaya dati, pero tiyaga-tiyaga lang. Total, hilig ko rin namang magluto, kaya ayan, o, di ba? Dagdag income na rin, i-post na rin yung aking mga niluluto. So, ayan, naluto ng mga kaimbento. Itong aking paborito, yung tikiman time. Tingnan nyo naman, sa kulay pa lang, sa itsura, malutong na, o, di ba? Kaya ngayon, titikman na natin ito. At ito ang aking paborito. Tara mga kaimbento. Hindi pa ako nakabate. Hello mga kaimbento. Good morning, good morning, good morning, good morning. O, diba? Sobrang yummy niya. Lasang-lasa mo yung hipon at yung mga ingredients na nilagay natin dito sa ating okoy. Mapapa-underize na naman tayo and malutong siya mga kaimbento. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.